Kumusta po mga kapatid nating mga nakakapanood po dito sa ating YouTube channel mga kapatid? Isang mapagpalang umaga man po or gabi man po saan man po nakakarating ang video na ito. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Eto na nga po nagkaroon po ng paliwanag si Kong Rodante Marcoleta at si Attorney Salvador Panelo mga kapatid. Attorney Salvador Panelo ng SMNI at si Kong Rodante Marcoleta naman po ng NWET 25 mga kapatid. Ipinaliwanag po nila kung ano po ang kahalagahan at ibig sabihin po mga kapatid ng confidential informant or asset po ng gobyerno mga kapatid. Meron po silang malupit na banat sa mga bobong congressman na ito na pilit pong binabali ang kautusan at kung ano po ang ibig sabihin ng confidential and intelligence po mga kapatid, na hindi po pinag-iingatan ng House of Representatives na pilit po nilang gustong matugis at gusto pong mailagay sa alanganin ang buhay ng mga informante at mga asset po na kinukuha ng gobyerno sa pamagitan po nito ni na Joel Chua na pilit pong binababoy at kinakasangkapan po at ang iba't ibang ahensya ng gobyerno mga kapatid, at ginamit pa nga po nila diyan ang PSA po mga kapatid at iba't ibang agency ng ating gobyerno na pilit pong pinatutunayan nila na non-exist daw po itong si Mary Jane Piatos mga kapatid, na hindi naman po itong si Mary Grace Piatos ay isa po itong alias lamang po. Alam naman daw po nila ito at pilit lang pong nagtatanga-tangahan at nagmamaang-maangan itong ating mga kongresista mga kapatid. Panoorin po natin ang unang naging pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta mga kapatid. Ito po ang video. Nuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases. Sapagkat hindi mo, ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Villamin. O yung isa kay Kokoy Villamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? Ami alias din ba yan? Wala akong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganun maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Ayan na nga mga kapatid, di ba? Kita mo naman, ayun po, ganun po ang kahalagahan ng confidential informant o asset ng gobyerno. Kaya nga po confidential Talagang mga bugok lang itong mga kongresistang ito na pilit na binibali ang regulasyon po at pilit na pinapahamak ang mga informante ng gobyerno. Kung siya'y namatay, meron kayang maipoproduce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Nelson. Marcelo H. Del Pilar. Plaridel. Bulacan. Di ba? Sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Plaridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport, at kung yan po ay may record sa bangko, at kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Magdalo. Yan. PSA, kumuha ka ng birth certificate ni Magdalo. Kung meron siyang passport,
Magdalo meron Group, baka may makuha. kung meron siyang, ano yung TIN? Tax. Tax identification number, opo. Baka panahon nila, sedula pa. Oh. Kaso pinunit nga nila tingnan mo nga mo kung meron SSS number si Oh, si Magdalo. Kung meron siyang GSIS, baka may passport. Tingnan mo itong pagkatapos pipilitin, Yoyoy Villamin, Kokoy po. Kokoy Villamin. Yoy Villamin po, basketball player po. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat ito po ay proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo sa totoo lang. Tignan mo kung gaano naninindigan dito si Kong Rodante Culeta. Talagang iilan na lang talaga ang mga kongresista talaga na sumusunod po talaga at nagpapalo po sa regulasyon po ng gobyerno. Sumusunod pa rin po sa alituntunin. Halos karamihan po ngayon ng kongresista. Wala na po, kalahati po ng kongresista. Nalukuban na po ng demonyo, mga kapatid. Sumusunod palagi sa mali. Nakakahiya, mga kapatid. Panoorin po natin to si Salvador Panelo naman po, mga kapatid. May paliwanag ang isang dating abogado ng presidente ng Pilipinas sa issue ng pinaghahanap na si Mary Grace Piatos. Si MJ Mondihar sa report. May 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa makapagtuturos sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang taong pumirma sa karabihan ng acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Bahagi yan ng investigasyon ng mababang kapulungan sa confidential funds na tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ipinahanap na itong si Piatos sa NBI at PNP. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, wala namang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang database. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring sinadya ang paggamit ng pangalang Mary Grace Piatos na wala sa alinmang government database. Ito, MJ, ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw, MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado, ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang papatayin ka ng mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Sabi pa ni Panelo, pinoprotektahan ng Estado ang identity o pagkakakilanlan ng kanilang informants, pati ang kanilang mga asset, kaya hindi na ito nagtataka pa kung bakit may ganoon mang hakbang ang OVP. Kaya ho, Mary Grace Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido komunyo Confidential funds nga Batay sa karanasan ni Panelo sa Duterte administration, mahalaga ang anonymity sa larangan ng surveillance at intel operations. Git din ito na kaya gumastos ng gobyerno ng milyong-milyong pondo sa maikling panahon kapag national security na ang pinag-uusapan. At prerogative ng OVP kung paano nito gagamitin ang confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob na kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Isa sa mga kalaban ng Ayun na, mga kapatid, di ba? Ang galing po. Maayos ang pagpapaliwanag po ni Attorney Salvador Panelo, mga kapatid. Parehas po sila, halos parehas po sila ng komento ni Kong Rodante Marculeta. Talagang mga bugok po talaga itong mga kongresista natin dito na talagang tumitindig sa mali. Ito yung mga kabahagi po ito ng mga CPP, NPA, NDF po, no, na nabubuhay po dyan sa Kamara. Kaya wag natin itong pag-aksayahan ng panahon, mga kapatid. Talagang mga bugok lang itong mga ito.
ang mga kongresista po ng 19th Congress, mga kapatid, ay masyado na pong na-expose sa paggawa po at paninindigan sa mga maling bagay, mga kapatid. Nakakahiya po. Masyado po kayong na-expose at masyado po kayong sumusunod sa mga mali po. Wala na po kayong nakitang tao, wala na po kayong hindi na po nakita ng taong bayan ang inyo pong pagtindig sa tama, mga kapatid. Ito po ay hindi naman po natin nilalahat, pero karamihan po ngayon, almost kalahati po, mga kapatid, ng kongresista dyan sa Kamara, mga kapatid, ay sumusunod po sa utos po ni Martin Romualdez, mga kapatid, sa utos po ng Palasyo ng Malacanang. Yun po ang ating naririnig dyan, mga kapatid, kaya hindi na po tayo magtataka. Ay, wag po kayong magpakalunod. Wag niyo pong samantalahin dahil ilang buwan na lang po ang bibilangin, mga kapatid. May pagkakataon pa kayo nalinisin ang inyong mga pangalan. Pero wala na po eh. Nabahiran po kayo ng pangit na imahen ng pamumulitika po ni Martin Romualdez, mga kapatid. Yung Pangulo po ng Pilipinas na yan, ilang taon na lang po ang itatagal niyan. Magbabago na naman po ang leader ng bansa, mga kapatid. Kaya tignan po natin kung ano po ang mangyayari sa mga darating na panahon. Nakakahiya po kung sa mga darating na panahon ay bigla po kayong kakabig at gaganti na naman po kayo sa dating liderato, mga kapatid. Kaya alam na po natin ang mga nangyayari. Kaya wag po tayong magpabulag. Wag po kayong magpadala sa mga mali-mali pong pinag-uutos sa inyo. Wag po kayong mapalitan sa pera lang po, mga kapatid. Manindigan po kayo sa tama. Kung ano po ang nakikita nyong tama ay doon po kayo pumanig, mga kapatid naming kongresista. Kayo po, mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa ginagawa pong paglapastangan nitong mga baboy na politiko na ito, no? Na wala na pong ginawa kundi babuyin at atakihin ang mga kalaban sa politiko, mga kapatid. Ipahayag niyo po ang inyong mga komento, suggestion dyan sa YouTube channel, sa ating comment section, at babasahin po natin isa-isa yan, mga kapatid. Maraming salamat po.